Breaking news, US, France at Pilipinas nagsanib puwersa sa trilateral naval drills na gaganapin sa West Philippine Sea. China galit na galit sa ginawa ng France at Amerika. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas lalo pang naninindigan na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ang three naval drills na bahagi umano ng balikatan exercise ng 2024 sa pagitan ng Pilipinas, France at US sa West Philippine Sea sa isang malaking hakbang sa pagsulong ng military cooperation, ang interoperability sa pagitan ng tatlong bansa. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita umano ng malakas na pagkakaisa at cooperation sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Ang Pilipinas at US ay naglunsad ng kanilang pinakamalaking combat exercise na magtatagal umano hanggang Abril 28, 28, 2024 at kasangkutan umano na higit sa 17,600 na military personnel. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita umano ng lakas ng Amerika sa Asya, kung saan paulit-ulit na nagbabala ang Washington sa China hingil sa kanyang tumitinding agresibong mga kilos sa South China Sea. Grabe ito mga kababayan, napakalaking naval drills na gaganapin dito sa West Philippine Sea, kasama umano ang US, Pilipinas at ang France mga kababayan. At ayon pa nga rito mga kababayan, mas lalo na naman umano iinit ang ulo ng bansang China kapag nakita umano nito ang pinakamalaking naval drills na gagawin umano ng Pilipinas, Estados Unidos at France sa West Philippine Sea. At ayon pa nga dito sa mga pagsasanay kasama ang mga live fire drills, kung saan ang mga puwersa ng US at Pilipinas ay magpapalubog ng isang target ship sa territorial waters ng Pilipinas sa kanlurang lalawigan ng Zambales. Ang mga military official ng Pilipinas ay nagsasabi na ang maniobra ay naglalayong palakasin ang coastal defense ng bansa at hindi ito nakatuon sa anumang bansa. At ayon pa dito, ang mga pagsasanay ng Pilipinas, US at France sa West Philippine Sea ay naglalayon umano patatagin ang kakayahan ng bawat bansa sa maritime security, amphibious operation, live fire training, urban at aviation operation, cyber defense, counter-terrorism at humanitarian assistance, disaster relief. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng bawat bansa at tumugon sa mga posibleng banta at hamon sa seguridad sa rehiyon. Ayon pa dito, ang mga trilateral naval drills na ito ay nagpapakita ng malakas na commitment ng Pilipinas, France at US sa pagpapanatili ng space stability sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, mga nakaraang araw, bumisita umano sa Pilipinas si US Secretary Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan uminit na naman umano ang bansang China. At ayon pa sa bansang China, US umano ang umuudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Grabe talaga ito mga kababayan ng bansang China. Binabaliktad pa ngayon na ang US umano ang umuudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala, sila naman ang nanghaharas umano sa mga barko ng Pilipinas at sa mga mangingisdang Pilipino at mga kalapit nitong bansa. Halos mga kalapit na bansa ng China ay galit sa kanila dahil sa mga strategy nito na pag-aangkin sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. Tapos US umano ang pagbibintangan na US umano ang nag-uudyok ng kaguluhan. Samantala ang China umano ay pilit kasi inaangkin ang mga teritoryo na kalapit nitong bansa at gusto lang suluhin ang mga yaman dagat na nasa loob umano ng teritoryo ng mga kalapit itong bansa. At ayon pa nga umano sa nakaalat nating impormasyon, sinabi umano ni Logico na hindi bababa sa 4 na barko ng AFP at isa mula sa France Navy ang sasali sa layag, habang ang kabuuan bilang ng mga kalahok ng barko ng US Navy ay hindi pa matukoy. May visiting force na umano agreement ang Pilipinas sa US na siyang batayan ng naturang aktibidad. Ang kasunduan ng visiting force sa France ay ginagawa pa rin, ngunit sinabi umano ni Logico
na maaring sumali ang Paris sa mga naturang drills dahil isasagawa ito sa labas umano ng teritoryo. At ayon pa dito, ang mga aktibidad ng maritime ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, regular din pinipigilan ng China ang Coast Guard kung minsan ay gumagamit pa ng mga mapanganib na maniobra at paggamit ng water cannon at military grade laser laban sa mga barko ng Pilipinas. Regular ding nakikita ang presensya ng mga sasakyang pandagat ng Beijing sa panahon ng joint sale ng Maynila sa iba pang mga bansa tulad ng US, Australia. Ngunit sa ngayon, ang China Coast Guard at Chinese Navy ay nananatili sa isang ligtas at distansya mula sa mga barkong pandigma ng Pilipino at Amerikano sa aktibidad nito dahil natatakot din umano ang bansang China sa Amerika. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, kapag nandito ang presensya ng US sa Pilipinas ay hindi umano gumagawa ng panghaharas ang mga barko ng China sa pinagtatalunan ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea o Subbaho de Masilok dahil natatakot din umano ang bansang China sa Amerika. At ayon pa nga rito, ang mga drills na ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na kooperasyon at pagkakasundo sa pagitan ng mga militar ng tatlong bansa. Ang mga pagsasanay ay nagpapalakas umano ng kakayahan ng mga puwersa na magtrabaho ng sama-sama sa iba't ibang mga sitwasyon. At ayon pa dito, ito ay isang paraan para ipakita ang presensya at pagkakaisa ng Pilipinas, France at US sa rehiyon, lalo na sa harap ng mga hamon sa seguridad tulad ng mga agresibong kilos ng ibang bansa sa South China Sea. At ayon pa dito, ang kakayahan ng bawat bansa ay pagpapanatili ng seguridad sa mga karagatan tulad ng pagpigil sa mga ilegal na gawain. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, nabi yung mano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sinasadyan Pilipinas na magdulot ng hidwaan o kumikilos sa ilalim ng Estados Unidos sa pagsisikap nitong igiit ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Sa panayam umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gayunpaman iginiit ng Pangulo na ang gobyerno ay hindi nag-udyok ng anuman tunggalian o konfrontasyon sa China. Dagdag pa ng Pangulo, ang relasyon sa pagitan ng Maynila at Beijing ay lumalala kasunod ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, kabilang ang mga banggaan at pagpaputok ng water cannon. Sinisikap umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalimin pa ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos habang pinaninindigan ang pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa dito, ipinunto pa na ang Pilipinas ay hindi kumikilos sa utos umano ng Estados Unidos. Ayon pa sa Pangulo, para sa isang tao na mag-isip ng term o kapag may nangyaring mali, tatakbo kami sa Big Brother. Hindi ganon ang paraan ng pagtrato namin dito. Ginagawa namin ito dahil pakiramdam namin kailangan namin gawin ito, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa dito, sa ilalim umano ng Mutual Defense Treaty noong 1951, nagkasundo ang Pilipinas at US na pag-atake sa isa sa kanila ay ituring na banta sa dalawa at nangako silang tutugon na magkasama. Sinabi umano nitong Martes ng kalihim ng Estados Unidos na si Antony Blinken na pinaninindigan ng Washington ang mga pangako nitong bakal na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa armadong pag-atake sa South China Sea. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kasunduan sa pagtatanggol ay gagamitin lamang kung ang bansa ay naharap sa isang external threat. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? Bakit galit na galit ang bansang China sa Amerika sa pagtulong nito sa Pilipinas? Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito?